Nabatid niyo ba aking ginagawa? Na kayo'y aking pinaglilingkuran. Ang ginagawa ko ay gayahin niyo at sundin ang bagong utos ko. Ang utos ko, mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo, pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Wala nang hihigit sa isang pag-ibig, ang taong naghandog buong sarili para sa kaibigan, buhay ay ialay. Para sa inyo ako'y ibibigay, mag-ibigan kayo. Sa inyo pag-ibig ko, manatili sa aking pagmamahal, upang maging lubos inyong kagalakan. Tanging dito lamang makikilala kung ang bawat puso'y nagmamahal. Mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan katulad ng pag-ibig ko sa inyo, pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan katulad ng pag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Inakita ko aking pagmamahal na nagbibigay init sa buhay. Isang halimbawa ng pagbibigayan, paghahandog ng buhay sa iba. Nabatid niyo ba aking ginagawa? Na kayo'y aking pinaglilingkuran. Ang ginagawa ko
Diyos ko. Mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo, pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Wala nang hihigit sa isang pag-ibig, ang taong naghandog buong sarili para sa kaibigan, buhay ay ialay. Para sa inyo ako'y ibibigay. Mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo, pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo, pag-ibig ko. Manatili sa aking pagmamahal upang maging lubos inyong kagalakan. Tanging dito lamang makikilala kung ang bawat puso'y nagmamahal. Mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo, mag-ibigan katulad ng pag-ibigan. Paghahandog ng buhay sa iba, nabatid niyo ba aking natin ang pagmimisa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Ngayon, tayo ay nasa huling hapunan ng Panginoon. Sa tagpong ito, itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eukaristiya at ang banal na orden. Ang mga sakramentong ito ay nagpapaalala sa atin ng paglilingkod. Sa pamamagitan ng paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga apostol, inaanyayahan tayong maglingkod na may pag-ibig tulad ni Jesus. Sinisimulan din natin ang pagdiriwang ng banal na triduo. Ito ay ang 3 araw nating pagdiriwang hanggang sa bihilya ng Paskwa. Masamahan nawa natin ng taimtim sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtawid sa kamatayan hanggang sa muli niyang pagkabuhay.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Sinisimulan po natin ang 3 araw ng pagdiriwang ng pagpapakasapit at pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At inaalala natin ang tinatag ng Panginoong Jesucristo sa pagdiriwang ng huling hapunan. Magdiwang po tayo ng misang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo po'y maging karapat-dapat sa pagganap sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Atin po munang tahimik na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Hingin po natin ang awa at patawad ng Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa Sa iyo inyo mga kapatid, na na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay, bilang haing bago at pangmagpakailanman, para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ng iyong dakilang pag-ibig at buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo-salo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainin ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may bahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa
kalis Kalis ng ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magtaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinaling at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagak. Sa templo sa Jerusalem, ay doon ko'y bibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bagong utos ko'y ito, ibigyan sana kayo. Katulad ang ginawa ko, napagmamahal sa inyo. Ang sabi ni Jesucristo, ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng ginawa ko, napagmamahal sa inyo. Ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan sa Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, ang anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kahit nang sila'y naghahapunan, tumindig sa Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagdiwang ng 85 taon ang isang babae at in-interview siya ng isang tao. Ngayon kayo po ay 85 taon na. Ano po ang gagawin nyo sa buhay? Sabi po nung 85 taong gulang na babae, ay ako'y mag-aalaga ng matanda naming kapitbahay. Nagtaka yung nagtanong sa kanya, tanda nang ito, mag-aalaga pa ng matanda sa kapitbahay. Sabi niya, sapagkat sa pagbabantay ko sa kanya, ako ay mabubuhay. Dahil meron nga namang sweldo. At sa aking pag-aalaga sa kanya, siya ay mabibigyan ko ng buhay. Hindi lamang po natin pinagdiriwang ang huling hapunan, inaalala, kundi ito'y ipinagdiriwang natin. Sapagkat ang banal na Eukaristiya, ang siyang nagbibigay ng buhay sa mga kasapi ng katawan ni Kristo. Ito ang pinakataluktok ng buhay ng pagiging isang Kristiyanong Katoliko. Ito po ang bumubuhay sa atin.
sapagkat ito'y binigay ni Jesus para tayo ay mabuhay. Ito'y ibinigay ni Jesus ng buong pagmamahal. Pagmamahal na siyang magbibigkis sa atin bilang mga tao, bilang mga mananampalataya. Kaya nga, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At sa pagnanais ng Panginoong Hesus na ang Eucharistia ay maipagpatuloy, humirang po siya ng mga alagad. Itinalaga niya ang kanyang mga alagad para ipagpatuloy ang paghahain ng banal na Eucharistia kung saan ang katawan at dugo ni Jesus ay ibinibigay sa atin. Patuloy na inihahandog para tayo ay mabuhay. Kaya nga, andyan ang 12 alagad, 12 apostoles. Hinirang niya para maipagpatuloy ang gawain na ito ng simbahan na magbibigay ng buhay. Madali namang maglingkod. Lalo na kung ito'y may kapalit, kung ito ay may bayad, kung may sweldo. Subalit ang paglilingkod ng simbahan ay binibigay ni Jesus sa pag-asang dahil sa kanyang pagmamahal ay maibibigay ang paglilingkod ng mayroon ding pagmamahal. Sa buhay po ng nagpapamilya, yung mga may asawa, alam po na dahil sa pagmamahal ay napaglilingkuran ang pamilya. Simula sa asawa hanggang sa mga anak at sa kasalukuyan hanggang sa mga apo. Nagagawa dahil may pagmamahal. Nagtutuloy-tuloy ang buhay ng pamilya sapagkat mayroong paglilingkod. Kaya nga, naririto, mula sa mga hanay ng mangingisda ay hinirang na maging apostoles ngayong 2026 sa huling hapunan. At ito ang pagpapakita ninyo, hindi nga lamang siguro ninyo namamalayan na itong pagtugon ninyo ay pagtugon ng may buong pagmamahal sa Diyos para sa paglilingkod ng simbahan. At dahil doon sa pagmamahal ninyo sa simbahan, mamamalayan ninyo ang inyong sarili ay patuloy na maglilingkod. Para magpatuloy ang buhay ng simbahan. Kaya nga sa inyong paglalakbay sa buhay, sa daigdig na ito, ang sinasabi, kapag ang tao'y naglalakbay, nadudumihan ang paa. At para maging malinis uli ang tao, huhugasan ang paa. Huhugasan ang paa. Kaya nga si Jesus sa paglilingkod niya sa mga alagad, bago ituloy yung huling hapunan, ay naghubad ng panlabas na kasuotan at hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga apostol. Ayaw pong magpahugas ni Pedro, pero sabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang magiging kaugnayan sa akin. Wala kang magiging kaugnayan sa akin. Kaya sa paghugas ng inyong paa, bilang representative ng sambayanan ng parokya ng St. John the Baptist, ang paghuhugas ng inyong paa ay magiging tanda ng kaugnayan ng mga mananampalataya, ng mga tao ng
St. John the Baptist Parish. Kayo po ay ang nag-uugnay, no, sa sambayanan, sa Panginoong Hesus. At kung ang mga tao ay may kaugnayan kay Hesus, anong sabi ni Hesus? Kung inyong guro at Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng inyong mga paa. Dahil sa kaugnayan kay Hesus, magagawa ang paglilingkod para sa ibang tao ng may buong pagmamahal. Dahil kung sa ating sarili lang naman natin gagawin yung paglilingkod, ano nga bang magagawa natin? Siguro sa una-una, masaya, kaya, pero sa bandang huli, mapapagod na. Nung ako po'y seminarista sa Tagaytay, basta po may okasyon, ako'y taga-silbi. Tagapaghatid ng pulutan, tagapagbukas ng beer, tagadulot ng beer. Dahil yun po'y nakasanayan ko sa kumbento, kapag may bisita ang pari sa kumbento, hindi ako matutulog hanggat may bisita at hanggat hindi ako nakakaimis ng mga ginamit sa pagkain at sa pag-inom. Kaya yun po ang daladala ko hanggang sa ako'y naging nung ako'y naging seminarista. Dahil hindi naman po talaga ako mahilig mag-shot nung una-una. Natuto lang po ako mag-shot ay nung ako'y pari na. Pero nung nasa seminaryo ako na, parang sabi ko ay nakakapagod din. Pag mga alas 11:30 na ng gabi, ay di umuunti na yung nagiinom. Kunti na yung binabantayan ko. Kaya't ako'y nag-uutay na rin pong mag-shot. At dahil dyan po, yan po ang bumuhay sa akin bilang isang seminarista. Dahil sa aking paglilingkod, sa aking mga kapwa seminarista. No? Kaya pag may outing, kung may 5 outing po sa loob ng isang taon, sa isang taon sa seminaryo, 5 beses din po akong kasama sa outing. Dahil ako'y sinasama nila, dahil ako nga po ay marunong magsilbi sa kanila. At yan po ang bumuhay sa akin sa seminaryo. Dahil pagdating ng evaluation, walang magbabagsak sa akin. Dahil ako'y nagsilbi ng pagkain, dahil ako ay nagdulot ng inumin, dahil ako ay nag-imis ng mga ginamit sa pagdiriwang. Yun po ang paglilingkod. At hindi nakapagtataka, sabi ko sa aking sarili, na ako'y naging pari, at yun din po ang nais ng Diyos, na ako'y patuloy na maging lingkod. Kaya yan sana, na sa pag-uumpisa, dahil sa kaugnayan sa Panginoon, yung ating ginagawa ng dapat ay may pagmamahal, ay maipagpatuloy natin. Nang wala pong iniintay na kapalit. Katulad na sinabi ko sa inyo, may tukso kasi na sa paglilingkod ay mayroong iniintay na kapalit. Hindi dapat magintay ng kapalit, kundi bahala ang Diyos. Kung may magbigay sa inyo bilang kapalit ng paglilingkod, salamat sa Diyos. Pero kung wala po, ang mahalaga na kapaglingkod tayo. At katulad ng sinasabi po ng matandang babae sa kwento na 85 years old, magandang makita din natin na sa ginagawa natin bilang paglilingkod, tayo ay nabubuhay. Tayo ay nabubuhay. Kaya hindi po ako kontento na ako ay pari lamang nasa simbahan. After 2 years po ng pagkapari ko,
Ako ay bumalik sa aming lupa at ako po'y nagbubungkal ng lupa at ako'y nagtatanim. Dahil sabi ko, para may mapagkunan din ang aming pamilya, para may mapagkunan din ako. Kaya't biro ko po sa mga tao na pag sinasabi sa akin, Father, ba't ka baga nagsasaka pa? Alay, magaling na yung ako'y may ipinundar na lupa, may mga tanim, para pag ako'y nag-asawa, hindi ako aasa sa asawa ko. Yun po ang biro ko. Pero yun po'y kasama sa paglilingkod. Dahil hindi naman pwedeng iwanan ang mga kapamilya habang naglilingkod sa sambayanan ng Diyos. At dahil din po ang buhay ko ay nakaugnay sa lupa, gumaganda po ang buhay ko bilang isang pari. Po, bakit po? Kasi nga, lalo na kung noong na dumating ang panahon na dahil ang pagsasaka ay lapat sa aking buhay, ako'y naghahanap ng masasaka ng mga tao para ang ibang tao ay makapagtrabaho at sila po ay mabuhay. At sa pagsasaka po, hindi lamang ang mga nagsasaka ang dapat mabuhay, kundi binubuhay din po natin yung ibang tao na kailangan ang pagkain para mabuhay. Ganun po ang pag-ikot ng ating mga paglilingkod. At yun po ang gusto ng Diyos. Kaya nga nangyari sa huling hapunan, ibinigay ni Jesus ang huling hapunan, ang kanyang katawan, para tayo ay mabuhay, para ang mga alagad ay mabuhay, at ang mga alagad din ay magbigay buhay. Kaya nga bilang isang pari, nakakatuwa na yung sa paglilingkod natin, masaya, tapos masaya din yung mga tao. Buhay din. Kanina po ay may bisita akong kapatid ko sa foster parent sa Pinamalayan na matagal na po, ang huling pagkikita namin is 2008. Kanina lang po uli kami nagkita. Kasama yung magulang, kasama yung asawa at yung 3 anak. Sabi po sa akin na, kumusta ka naman dito, Father? Sabi, ayos naman. Kumusta daw ako sa Pola? Sabi ko ayaw na nga nila Wala pa akong 2 taon, ayaw na agad nila ako. Sabi, ha? Ayaw na nila agad akong paalsin. Pagdating daw ng 6 years, sabi, bahala ang obispo, bahala ang Diyos. Yun po ang dulot sa buhay natin. Yun po ang pagiging katawan ni Kristo. Yun ang pagbibigay natin ng Eucharistia, ng ikabubuhay natin bilang tao at lalo't higit ng mananampalataya. Kaya ipagdasal po natin. Ang sabi ng obispo na si Moises Magpantay Cuevas, ang ating obispo, sana sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng Eucharistia, ay lumawak ang sakop ng tolda ng tipan ng Diyos. Ano po? Kaya sana, ngayon, itong mga mangingisda ay hindi lamang mangingisda ng isda. Salamat kung bibigyan niyo si Father Marlon pag kayo nakahuli. Pero masigit na makapagpapasalamat ang sambayanan kung kayong nanguhuli ng isda ay manghuhuli din kayo ng tao na ilalapit sa simbahan. Kaya kapag kayo maghuhuli po ng lambat, magdadasal kayo, makahuli sana kami ng isda. Kapag maghuhulog po kayong ng kawil, sana makahuli kayo ng isda. At kapag kayo po'y nakahuli ng isda at inyong ipinagbili o binigay, sabihin nyo, sana lumapit sa Diyos ang kakain ng isda. Sana lumapit sa Diyos ang kakain ng aming huling isda. At magdasal po tayo para yung kaugnayan natin kay Jesus ay mananatili at diyan dadaloy ang pagmamahal at paglilingkod ni Jesus sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng Diyos.
Ang paghuhugas ng mga paa. Ngayoy gugunitain natin ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga alagad. Paalaala ito sa atin na dapat tayong maglingkod ng may buong pagmamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod na ginawa ni Jesus. Si Jesus na poong sintay, naghanda ng palangganang, may tubig at ng tuwalya, upang hugasan ang paa ng mga alagad niya. Huhugasan ko ba ninyo, ani Pedro, ang paa ko? Hindi ko gagawin ito, ay di ka makakasalo sa aking sabi ni Kristo. Kaya't lumapit si Kristo upang hugasan si Pedro na nagtanong ng ganito, huhugasan po ba ninyo, Guro, ang mga paa ko? Lingit sa pangunawa mo, ngayon ang ibig ko. Matatanto mo rin, Pedro, ang ibig sabihin nito, ang sagot ni Jesu Kristo. Panginoon, niyo ako na naghugas sa paa niyo, dapat niyo rin gawin ito sa kapwa niyo. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana tayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesu Kristo. Ang pag-ibig, ang pag-asa, at pananampalataya sa inyo'y umiral sana, ang pinakamahalaga ay pag-ibig at wala si Jesus. Ani Pedro, ang ako, hindi ko gagawin ito, ay makakasalo sa aking sabi ni Kristo. Si Kristo, tatanto mo ni Pedro, ang ibig sabihin ko, ang sagot ni Jesu Kristo.
Tumayo po ang lahat. Ipahayag po natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nabubuhay tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito'y matingkad na nahayag sa pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili sa huling hapunan at sa kanyang kamatayan sa krus. Manalangin tayo, mapahalagahan natin ng lubusan ang kanyang pag-ibig at gantihan ito ng pag-ibig sa kanyang mga anak. Upang sa pangunguna ng Santo Papa, mga obispo at mga pari, ay makapamuhay ang ating mga parokya, mga pamayan ng simbahan ng hapag, at mga munting kapitbahayang Kristiyano, sa diwa ng kapatiran at wagas na pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon at ating wikain. Panginoon, turuan mo kaming mag-ibigan, tulad ng pag-ibig mo sa amin. Panginoon, turuan mo kaming mag-ibigan tulad ng pag-ibig mo sa amin. Upang ang mga namumuno sa ating bansa, lalawigan at bayan, ay kakitaan ng tunay na pagmamalasakit sa mga mamamayan, lalo na ang mga mahihina, maralita, mga katutubo at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming mag-ibigan tulad ng pag-ibig mo sa amin. Upang ang ating mga pamilya na itinuturing nating simbahan sa tahanan ay magtulungan at mag-unawaan sa isa't isa at magbukas ng magandang relasyon sa mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming mag-ibigan tulad ng pag-ibig mo sa amin. Upang tayong nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito, ay liwanagan ang salita ng Diyos at palakasin ang katawan ni Kristo, nang magawa nating makiisa at tumuwang sa mga pagkilos ng ating mga pamayanan at mga kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming mag-ibigan tulad ng pag-ibig mo sa amin. Upang ang mga may sakit at lubhang naghihirap sa ating parokya ay makadama ng pagmamalasakit ng mga kaanak at kapitbahay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming mag-ibigan tulad ng pag-ibig mo sa amin. Tahimik nating ipagdasal ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, kasama ang ating mga mahal na yumao, at gayon din ang ating mga personal at pampamilyang pangangailangan. Iaalay din po ang krisma, ang langis na pinapahid sa binyag at pagkukumpin, at ang banal na olyo para sa pagpapahid sa mga may karamdaman. Ang paghahandog ng banal na langis. Manatili pong nakatayo. Langis para sa may sakit. So ating pagdasal ang mga may sakit na papahiran ng langis upang ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapagaling ng anumang karamdaman ay kanilang matanggap at maging handa lalo tigit sa pagharap sa Diyos sa panahon ng pagharap sa kamatayan ay magkamit ng buhay na walang hanggan.
langis na nilagyan ng krisma na ipinapahid sa mga bibinyagan, nakasapi ng ating simbahan, at makibahagi sa buhay ng Diyos. Ang lahat ng aming mga panalangin ng kahiling ay tinataas namin sa iyo sa pamamagitan na rin ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at ng buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming mapakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin na sa pamamagitan ng anak mong ito, ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo. Unang-una, para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagpupok, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob kaysa ng aming Papa na si Leo na iyong lingkod, kasama ng aming obispong si Moises at ng lahat ng nananalig at papalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin ang iyong alalahanin ang iyong anak na ngayon aming idinadalangin. Kaysa ng iyong simbahan ngayon aming ipinagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng ginagawang paghahain ng aming Panginoong Hesukristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama, basbasan mo ang mga handog na ito, marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo.
Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit para kami at ang lahat ng tao ay masakit, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama na iyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinagkati-hati niya ang tinapay at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ang inihain, bilang matarik itubig, pinagsasayuhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbaon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang galing, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito, nakatingi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog na Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay na paghahaing ito. Makapangyarihang Diyos, iniling namin iyong ipakyat sa banal na mong mga anghel ang mga alay na ito sa dakilang tabanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ang aming mga kapatid at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagdiriwang at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila
Hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming mga kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na pinagdaraanan ng lahat ng sa Kanya'y at lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang magkakapatid sa isang Ama, nakaslub po nating ipahayag sa pag-awit ng Ama namin. Pinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kalingan, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay lagi kong sumainyo. At sumaiyo din. Bumati po tayo at magbibigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat.
nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin. Minamahal kong mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makisalo at tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin. Ingatan tayo ng katawan at tugon ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Mula sa lupa, susunod ang pasigla. Matapos ng sumilat ang liwanag ng mga nawawala. Tinakayang buhay, pagkain ng buhay. So we don't tire as we witness to your love and care, to those in returning.
Pagkatapos po ng huling panalangin, ang Santissimo Sacramento ng altar ay iproprosesyon hanggang doon sa may gitna at ililipat po dito sa altar na kung saan ay magbabantay hanggang mamaya po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging ng iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
pag-aalay sa banal na oras. Kamahal-mahalang mananakop, manunubos ng sangkatauhan, naniniwala kaming ikaw ay naririyan sa banal na sakramentong nasa aming harapan. Ninanais naming gamitin itong oras ng pagsamba at pagninilay-nilay upang ibigay sa iyo ang kataas-taasang karangalan at luwalhati at upang maghandog ng maliit na pagbabayad sa aming kasalanan at sa mga kasalanan ng sandaigdigan. Ninanais din naming iukol ang banal na oras na ito upang magpasalamat sa lahat ng iginawad mong mga biyaya sa amin.